Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao, ka-coffee. Abay, matapos po sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi ipapa-aresto si Duterte sa Philippine National Police at sa kung anuman pong law enforcement agencies if ever maglabas po ng warrant of arrest itong International Criminal Court. Sinabi ni PBBM yan ng administration na yan. Ngayon, nagpa-interview na naman po itong si Duterte. Kala natin titigil na itong si Duterte. Diba? Kasi doon nagkakagulo kapag nagsasalita itong si Duterte. Sabi niya sa isang radio interview, hindi siya hihingi ng tulong kay Pangulong Bongbong Marcos. Di ba kahapon ang topic natin, ang request nga natin, sana mag-thank you, di ba? Anyone from the camp of Duterte, sana mag-thank you man lang sila doon. Kasi sa commitment na yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ngayon, yung statement ngayon ng kampo ni Duterte, hindi ako humingi ng tulong kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang ina-expect natin, thank you, pero ito yung kanyang sagot. Pero may cambio naman siya later on. Sabi niya naman kasi, hindi niya naman daw patatalsikin si PBBM. Again, contrary ito sa nauna niyang sinabi na magtutulad siya sa kanyang tatay. Yung inconsistencies ka-coffee, napapansin sa mga speeches ni Duterte. Sige, pakinggan muna itong sinasabi ni Duterte. Bakit hindi siya humihingi o hindi na kailangan ng tulong ni Pangulong Bongbong Marcos. Sige, i-share ko sa inyo ito ka-coffee. Medyo sa phone lang ito dahil baka maka-copyright tayo. Let me be very clear on this also. Mr. Marcos has nothing to do with the ICC. As a matter of fact, I am not asking for his help. He was not the one who asked the ICC to come here to investigate. Ako na ang bahala sa sarili ko dito. I will deal with the ICC myself. Ayun, malinaw ka-coffee. Hindi kailangan ni Duterte ang tulong ni Pangulong Bongbong Marcos. If ever man na mag-issue ng warrant of arrest, aarestuhin itong si Duterte, abay bahala na siya, di ba? Kasi naunang sinabi ng kanyang kampo na manlalaban sila. Hindi ito papahuli ng buhay. Sinabi niya mismo kay Harry Roque na matanda na siya, 80 na siya. So, kumbaga, laban na ito, pati pamatot pa ng gulo, makikipagpatayan talaga sa kung sino man ang aaresto sa kanya na international police o kung sino man po yung muhuli sa kanya at dadalhin siya para litisin sa ibang bansa. Willing pa siya mag-cooperate kung korte ng Pilipinas, pero kung ICC, malabo yan ka-coffee. Gulo na kung gulo. At basahin natin muli ang kanyang sinasabi dito. Let me be clear on this also. Mr. Marcos, not Mr. President. Mr. Marcos has nothing to do with ICC. Yan din yung sinasabi natin kagabi sa ating live stream. Ang problema, isisisi nila kay Pangulong Bongbong Marcos yan, yung mga Duterte supporters. Ang sasabihin nila, bakit inalaw? Kahit hindi inalaw ng presidente. Bakit pinabayaan ng presidente? Alam niyo ka-coffee, ang sasabihin ng mga supporters ni Duterte if ever ma-arresto itong si Duterte. Ang sisi pa rin niya kay PBBM. Yun na ang pinupunto natin kagabi. In the first place, anong kinalaman dyan ni Pangulong Bongbong Marcos? Siya lang ay nahalal ka-coffee bilang presidente. Kung totoo man itong mga krimen na allegedly ginagawa ni Duterte, itong mga crimes against humanity, anong kinalaman ni Pangulong Bongbong Marcos that time? Actually, buti sinabi niya ito. Pero ang mga supporters ka-coffee, bulag ang mga supporters Isisisi nila yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Maghahanap yan ng masisisi. Hindi pwedeng walang masisisi. Anyway, sige, sabi Duterte, let me be very clear on this also. Mr. Marcos has nothing to do with the ICC. Check, sa mga supporters ni Duterte. Pakinggan nyo, walang kinalaman si PBBM dyan sa ICC. As a matter of fact, I am not asking for his help. He was not the one who asked the ICC to come here to investigate. Yun, malinaw. Hindi si PBBM. Sino ba ang nag-file ng complaint dyan? Sabi ni Harry Roque, itong si dating Senador Trillanes. At ang ilang witness dyan, itong dating miyembro ng DDS. At yung iba pang pinagbibintangan dito, ang kampo po ng mga liberal. Yan yung mga nagpumilit na panagutin itong si Duterte dito sa International Criminal Court. Walang kinalaman dyan si PBBM. Pero again nga, dahil siya ang administrasyon ngayon, ang sisi yan, if ever magkagulo man, if ever manlaban itong grupo ni Duterte, once na-arrestuin siya, ang sisi niya sa administrasyon pa rin. Diba? Malinaw naman yan, ka-coffee. Pero bumawi dito, ka-coffee, si Duterte, meron siyang statement dito. Kasi kung inyong matatandaan, diba, sinabi niya, if ever mag-push through itong People's Initiative, mangyayari daw po ang nangyari sa tatay niya na pinatalsik dyan sa Malacanang. Natatandaan niyo ba yung statement niya ni Duterte? Hindi natin malilimutan yan, di ba? Sa kanyang speech dyan sa Maisog Rally, itong One Nation, One Opposition Rally dyan po sa Davao,
Malinaw na sinabi niya yan. If ipipilit itong People's Initiative, if ever man matuloy yan, patatalsikin daw po si Pangulong Bongbong Marcos. Tulad ng nangyari sa kanyang ama. Sinabi ni Duterte yan, pero ngayon, cambio. Ito sa mga inconsistencies Hindi daw po paaalisin. Sige, pakinggan natin ka-coffee itong balita na ito mula sa Frontline News, no? Hindi raw kailangan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng tulong ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa umano'y warrant of arrest niya mula sa International Criminal Court. Nilinaw din ni Duterte na wala siyang planong patalsikin sa pwesto si PBBM. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Ilang araw matapos banatan ng mga Duterte si Pangulong Bongbong Marcos, iginiit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na wala siyang planong patalsikin si PBBM. Sinabi niya yan sa isa niyang panayam sa radyo kasama si dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. I am not for the ouster of Marcos. Marcos was elected for this specific period of huwag natin tanggalin dyan because that is the free will of the people. Peaceful naman. Okay, so teka, ang boses ni Duterte dito, medyo may pagka siya, parang may sipon, mukhang may sipon dito si Duterte pero naiintindihan naman, tinype naman, siguro with his age din kaya ganyan na ang speech ni Duterte. Sige, sabi niya, I am not for the ouster of Marcos. Hindi ko interes na patalsikin si Marcos. Sana, di ba? Marcos was elected for a specific period of time. Correct. 31 million Filipinos bumoto sa kanya para maglingkod bilang presidente sa loob po yan ng 6 na taon. Nakasaad yan sa ating saligang batas. Malinaw yan ka-coffee. Itong 6-year na termino ng isang presidente pero walang re-election, di ba? Huwag nating tanggalin yan because that is the free will of the people. Tumpak. Bakit kasi yung ibang mga supporters pilit na tinatanggal o gustong tanggalin, yung iba naman pinagre-resign, di ba? O anak niya, di ba? Pinagre-resign itong si PBBM. Will of the people Galing na ito kay Duterte. Ang problema kasi minsan inconsistent no? Sabihin niya ito, bukas iba na naman yung statement. O itong statement na ito, contrary sa mga previous statement. Pero ito yung recent. Sige, paniwalaan na lang natin yung recent. Pero yung iba kasi minsan, hindi ka panipaniwala. Huwag natin tanggalin yan because that is the free will of the people. Dumaan sa botohan. Demokrasya. And we have to respect that. Peaceful naman. Ayun naman pala Sana ganito. Para walang gulo. Diba? Yung problema kasi, ilang mga supporters din ng mga Duterte. Mga, Harry Roque. Isa sa mga nagbibitaw ng mga statement na dinideny Duterte. Actually, nag-create yan ng mga unnecessary opinion, unnecessary remarks. Siyempre, kailangan din ipagtanggol ng kampo ni Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang side, di ba? Dito sa mga statement na ito, siyempre, reactive ang tao. Yung iba proactive, yung iba reactive. No, pag may binitiwan na statement, siyempre, may statement din na bibitawan ng kabilang kampo. Kasi mamaya fake yung statement, hindi na mo naman pwedeng i-allow na lang na mamutawi itong fake statement na yan. Siyempre, ang kabilang side magre-respond din. So, ayun naman pala. Wala daw po sa plano ni Duterte na patalsikin itong si Pangulong Bongbong Marcos. Paano na yan? O yan, tandaan natin yan Ang petsa kagabi. Kahapon tong interview na ito February 8, 2024. Yan po ang pinaka-latest. Walang plano na patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto. Dahil bilang pagrespeto sa mga Pilipino, 31 million Filipinos na bumoto para kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayan, mukhang okay na, ka-coffee. Sana ganito. Di ba? Sana ganito para wala tayong gulo. Ito pa. Isa po sa himutok kasi ni Harry Roque, di ba? Ang sinasabi kasi ni Harry Roque sa kanyang isang live, no. Magkaiba daw po ng sinasabi itong si PBBM at ang Secretary po ng Department of Justice, itong si Remulla. Kasi malinaw, sinasabi ni PBBM, walang jurisdiction itong ICC, wala silang karapatan. Pero may sinasabi si Harry Roque na sinasabi daw ni Remulla na pwedeng manghimasok itong ICC basta o pwedeng pumasok dito sa Pilipinas itong ICC basta wala silang malalabag na batas o walang paglabag doon sa mga probisyon ng ating konstitusyon. Sinabi ni Remulla, kinote siya sa isang interview niya sa isang media, dyan po ata yan sa Japan, no? So, yun ang isang worries ni Harry Roque. Magkaiba daw ng sinasabi itong si PBBM at itong si Remulla. So, parang, ano ba talaga, nagugulo, etc. So, ito, para matigil na
matigil na itong takot ni Harry Roque. Naglabas, kanina lang ka-coffee, ilang minuto lang po ang nakalilipas. Naglabas po ng official statement ang Department of Justice. Baka isa yan sa kinakatakot kasi ng kampo ng mga Duterte, no? Naglabas po ng statement itong si Boying Rimulya, ang Department of Justice, patungkol po sa kanyang sa side ng DOJ pagdating dito sa implementation ng warrant of arrest, if ever mag-issue ng warrant of arrest itong International Criminal Court. Sana okay na ito, Harry Roque, sana sapat na ito sa'yo para mawala na yung iyong duda, no? Kasi parang worried sila baka traitor rin sila, hindi PBBM traitor rin sila ng kampo ng administrasyon yan ang kanilang worries yan, makakatulog na ng mahimbing, pero yun nga, ang inaantay nga natin, isang thank you naman dyan. Kasi parang sunod-sunod na yung pabor na ginagawa sa inyo ng administrasyon pero wala tayong naririnig na isang thank you dyan. Basahin natin ang pahayag na ito ng DOJ. Statement from Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya. Basa. As the Secretary of Justice, I firmly assert that the International Criminal Court holds no jurisdiction over the Philippines. Yan yung matagal nang sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos ng administrasyon na ito na wala ang jurisdiction ang ICC. Yung takot na ginawa ng kampo ni Duterte, sila lang ang gumawa ng sariling multo. Sila lang ang gumawa ng sariling takot dahil hindi naman nagbabago ang posisyon ng presidente natin dito. Walang jurisdiction ng ICC and the country will not participate in any investigation of the ICC. If ever, sige, doon sa statement na nauna na Rimulya na parang pwede silang pumasok basta hindi nila i-violate yung existing laws natin and the provisions doon sa Constitution. Medyo, siguro, sige, i-consider na natin yan na medyo vague, no? Parang nagkaroon ng pag-asa na makapasok ang ICC. Pero ito yung recent statement, so sana sapat na ito sa kampo ni Harry Roque o ni Duterte. Our nation, as a sovereign entity, possesses the inherent right to determine our own legal framework and address internal matters without any interference from external bodies. Gumagana ang judicial system, gumagana ang judiciary ng Pilipinas, kaya walang karapatan ang ICC na manghimasok. Period. Sabi ng DOJ. The country's withdrawal from the ICC clearly showcases our unwavering commitment to upholding national sovereignty and preserving the integrity of our justice system. We have consistently demonstrated our preparedness, willingness, and capability to thoroughly investigate and prosecute crimes committed within our jurisdiction. Again, kung may reklamo ka sa isang individual, sa tingin mo nag-violate yan ng isang batas, then file a case against that person. Diba? Gumagana ang ating justice system. Parang yan ang pinupunto ng DOJ dito. Ensuring that justice prevails for all our citizens. Exactly, medyo delayed lang ng kaunti, no? Para sa ilang cases, no? Pero gumagana pa rin ang hustisya. Sabi pa ni Rimulya, I would like to emphasize that any presence of international bodies within the Philippines must adhere to our constitution and relevant laws. Our justice system is robust and functional, fully equipped to safeguard the rights of our people, irrespective of their color, race, beliefs, or creed. O yan, sana tumigil na kayo dito. Maganda itong statement na ito. Under my leadership, the Department of Justice remains resolute in our dedication to upholding the principles of justice and the rule of law. The welfare and protection of every Filipino citizen lie at the core of our mission, and we will relentlessly defend their rights regardless of their beliefs or creed. Our system has proven its efficacy, and we will never forsake the victims. I declare with unwavering determination and conviction, we will steadfastly fight for the rights of every Filipino. Karapatan din ni Duterte, parang ang pinupunto ni Rimulya dito, karapatan ni Duterte na karapatan o tungkulin ng Pilipinas na depensahan ang karapatan ni Duterte bilang citizen ng Pilipinas, no, para dito sa tinatawag natin na unauthorized, if ever man, unauthorized arrest dito sa lupa ng Pilipinas ng ICC or kung ano man pong international body. Pwede nilang arrestuin si Duterte dun sa ibang bansa, no? Huwag dito sa lupain ng Pilipinas dahil wala silang jurisdiction. Kung mag-abroad si Duterte, magpunta ng China, yan, arrestuhin ninyo. Pwede nyong gawin yan, pero not dito sa Pilipinas, di ba? Ang problema, hindi man lalabas ng bansa si Duterte dahil alam niya, even si Bato de la Rosa, na isa doon sa mga akusado dito sa case na i-file dyan sa ICC, takot din mag-abroad. So,
walang chance na ma-aresto itong mga to. Unless may magsampa ng kaso dito mismo sa korte ng Pilipinas at makitaan ng probable cause siya ng korte, mag-issue ng mga judge dito sa Pilipinas ng warrant of arrest. Pwede. Diba? Baka hindi pa man laban si Duterte dyan. Pero kung ICC, good luck. Malabong mangyari yan. Anyway, sige. Anong sa inyo dyan, ka-coffee? Anong masasabi nyo dito? Sige, ibahagi ang inyong opinion dyan sa ating comment section. Baka may reaction po kayo, lagay lang yung comment lang dyan sa ating comment box. At pasukin na lang po, like, share, ka-coffee ng ating video. At maraming salamat sa sumama sa akin. Kung nasa YouTube po kayo, ka-coffee, pasukin na lang po, click lang po ng subscribe. At kung nasa Facebook page po kayo natin, ang ka-coffee, pasukin na lang po, like or follow. Alright, sige, maraming salamat sa inyo, ka-coffee. Share ang inyong opinion at kung ano man yan, ka-coffee, dyan sa ating comment box para nagkakaroon tayo ng engagement dyan sa ating comment section. Paalam po sa inyo at maraming salamat, ka-coffee, sa pagsama sa akin. Ingat po kayo, ka-coffee. Enjoy this Friday night, no? Happy Chinese New Year sa ating mga kababayang Filipino-Chinese o mga Pilipino na may dugong Chinese na mabubuti, ha? Wag na natin isama yung masasama. Paalam po sa inyo, ka-coffee. Bye-bye.